Kapayapaan po ang sumainyo mga giliw naming taga-subaybay. Salamat po muli sa ating Panginoon sapagkat ibinigay sa atin ang pagkakataong ito, iningatan tayo, ibinigay sa atin ang ating buhay at ang ating kalakasan. Kami po ay patuloy na nag-aanyaya sa inyo sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Ito po ay pinaglilingkod ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa pamamagitan po ng programang Ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Bicnea, na sa pagkakataong ito ay inyong makakapiling sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos. At siyempre po, hindi nawawala ang pangunahing tagapagsalita po sa programang ito, ang ating minamahal na kapatid na Niraya. Kapayapaan po, kapatid na Niraya. Kapayapaan din po sa inyo, kapatid na Bicnea, at kapayapaan po sa lahat ng aming mga minamahal na taga-subaybay ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Isang mahalagang paksa po ang muling inihanda ng Diyos sa araw na ito upang ating sama-samang pag-aralan. At ako po at kami ay naniniwala na ito ay isang palasak ng mga dapat malaman ng tao, pero ito po ay hindi madalas na ipapahayag, na ituturo ng maraming samahan na pangrelihiyon dito sa lupa. Pero payagan niyo po, sa pagkakataong ito ay aming ipaliwanag ang tungkol po sa paksang ang Pangulo at tagapagligtas ng Iglesia. Alam niyo po mga giliw naming tagapakinig, pagka ang topic po ay ang Iglesia, may mga tao po na tumatanggi. At meron din namang mga taong interesado na malaman ang tungkol sa Iglesia. Ano nga ba ang Iglesia? Ano ang kahalagahan nito sa buhay ng tao? Sa paksa pa lang ay atin nang nakikita at naririnig ang Pangulo at tagapagligtas ng Iglesia. Pero payagan niyo po kung ano ang nais ituro nito sa inyo sa pamamagitan ng programang ito. Kapatid na Niraya, pasimulan na po natin ang pagtalakay sa nasabing paksa. Opo. Ang Pangulo at tagapagligtas ng Iglesia sa pamamagitan po ng pangbungad na pagtatanong. Saan po ba nakabatay ang binabanggit sa ating paksang aralin tungkol sa Pangulo at tagapagligtas ng Iglesia? Sa panimulang katanungan na inyo pong ibinangon ay atin pong sasagutin sa pamamagitan ng nasusulat sa Biblia. Ang sagot po ay mababasa natin sa Aklat ng Epeso. Ang kapitulo po ay 5 at ang bersikulo ay 23. Sasalin po ng Biblia na Contemporary English Version. Pakibasa niyo po, kapatid na Bicnea. A husband is the head of his wife, as Christ is the head and the Savior of the church, which is his own body. Sa talata pong binasa ng kapatid na Bicnea ay maunawa natin ang batayang talata tungkol po sa binabanggit sa ating paksa ng Pangulo at tagapagligtas ng Iglesia. Sa bersyong ito ay narinig natin ang nakasulat, Christ is the head and the Savior of the Church. Si Kristo ang Pangulo at tagapagligtas ng Iglesia na kanyang sariling katawan. Opo,
ang paksa ay nakasulat ang batayan nito sa Biblia. At si Apostol Pablo po mismo ang nagturo at nagpaliwanag nito batay sa kanyang sulat sa mga unang Kristiyano na noon ay naninirahan sa dako ng Epeso. Sa Epeso Kapitulo 5, versikulo 23, ay niliwanag nga po doon ang nakasulat na si Kristo, ang Pangulo at tagapagligtas ng Iglesia. Sa isang paghahambing kung paano ang lalaki ay siyang pangulo ng kanyang asawang babae, gayon din naman niya ang ating Panginoong Kristo Jesus, siya ang tumatayong pangulo at tagapagligtas ng Iglesia. So dito po ay agad maunawa natin ang importansya ng Iglesia. Kasi po mayroong mga tao na hindi masyadong naniniwala sa kahalagaan ng Iglesia na para bagang ito'y walang kinalaman kapag ang usapin ay kaligtasan. Pero sa talatang ito, maunawa natin, sa iglesia pala, ang nangungulo. Sa ibang salita ng salitang nangungulo, pangulo, ay namamahala sa mga taong nasa loob ng iglesia ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo Jesus. Dahil ng kahulugan ng salitang pangulo. Pangulo, namamahala, siyang nangangasiwa sa mga taong nasa loob ng iglesia. Kaya kapag ang tao po ay nasa loob ng iglesia, nakakabilang siya sa mga taong pinapanguluhan ni Kristo. Nagkakaroon ng direksyon ng kanyang buhay. At sa iglesia din, sa tunay na iglesia, ang tumatayong tagapagligtas o Savior dito ay ang Panginoon. Kaya dalawang mahalagang katungkulan. Pangulo na, tagapagligtas pa ang ating Panginoong Kristo Jesus. So pag sinabing tagapagligtas, siya po yung nag-iingat at tinitiyak na nasa maayos at ligtas na kalagayan ang mga taong kanyang pinapanguluhan sa loob ng iglesia. Kaya masasabi ko po, at kung hindi maunawa, kung merong isang mapalad na kalagayan na pwedeng maabot ang isang tao, mapabilang po siya sa kalipunan ng mga taong pinamamahalaan o pinamumuluhan ni Kristo. Mapabilang sa mga taong pinag-uukulan ng pagliligtas ng Panginoong Kristo Jesus. At nangyayari ang bagay na yon na ikaw ay pangunguluhan at mapapabilang sa mga taong kanya ililigtas kung ikaw ay kabilang sa iglesia na kung saan doon Pangulo at tagapagligtas ang ating Panginoong Kristo Jesus. So ayan po mga giliw naming mga tagapakinig, maliwanag po na ipinahayag sa atin batay sa mga kasulatan na ang iglesyang ito ay pinangunguluhan ng Panginoong Kristo Jesus. At ang isang bagay na dapat po nating mapansin dito ay ang kapalaran na natatanggap ng isang tao kapag siya po ay nasa loob ng iglesia. Kaya kung ikukumpara kaya natin, kapatid na ni Raya, itong kalagayan ng mga taong nasa loob ng iglesia, ano kaya ang malaking pagkakaiba ng mga taong nasa loob ng iglesia kumpara po sa mga taong wala pa sa loob ng iglesia? Malaki po ang pagkakaiba. Sa unang talata pangalan po, kung merong taong nakatitiyak tayong pinapanguluhan ni Kristo, yun mga nasa loob ng iglesia. At kung merong unang mga tao na pinag-uukulan ng pagliligtas ni Kristo, yun yung mga nasa loob ng iglesia. Bagamat ang Panginoong Kristo Jesus ay tagapagligtas po siya ng lahat. Pero kung merong tiyak na pinag-uukulan ng kaligtasan, yun pong mga taong nasa loob ng iglesia. At bukod po doon, ipinagpatuloy ng Apostol Pablo ang malaking kaibahan kapag ikaw ay nasa loob ng iglesia kumpara sa wala ka sa loob ng iglesia. Basahin niyo po ang sagot sa Epeso. Ang kapitulo ay 5 at ang bersikulo po ay 24. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kanilang asawa. Napakaliwanag po ang ating narinig batay po sa talatang binasa ng ating kapatid na Micnea. Gaya ng sinasabi sa talata sa isang paghahambing kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia. Gayon din naman ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanyang asawa. Dito po itinulad sa isang mag-asawa. Kapag ka ikaw ay nasa ilalim ng isang sambahayan, babae,
ikaw ay pinakasalan ng isang lalaki kay isang ganap ng mag-asawa, ang babae na sasakop na lubusan ng kanyang asawang lalaki. Opo. Kumpara sa babae ka, hindi ka pa pinapakasalan ng lalaki, hindi pa po lubusan kang nasasakupan o hindi ka paganap na asawa ng lalaki kahit ito iyong kasintahan. Pero sa Biblia po, kapag ang isang babae ay pinakasalan ng isang lalaki at ito naging ganap niyang asawa, nasasakop na siyang lubusan ng kanyang asawang lalaki. Gayon anya si Kristo. Opo. Ang iglesia po, katulad ng babae na pinakasalan ni Kristo. At ito ang spiritual niyang esposa o asawa. At kapag ang tao nasa loob ng iglesia, nasasakop niya ni Kristo ang iglesia. So ang isang kalagayang malaking kaibahan sa talatang ito, pag nasa loob ka ng tunay na iglesia, ikaw ay nasasakupan ni Kristo. Pag ikaw ay nasa labas ng iglesia, kahit sabihin mo kilala mo si Kristo, nagpapasakop ka sa Kanya, sumusunod ka sa Kanya, pero hanggang salita lang yon. Yung katotohanan ng pagiging lubusang nasasakop ni Kristo, mararanasan lang tao kapag siya ay nasa loob na ng tunay na iglesia. Yun po yung malaking kaibahan. At yan po ay naitanong na ng ating mga mahal na taga-subaybay. Kasi sabi naman ng iba, lahat naman daw, iisa lang ang Diyos na kinikilala. Hindi naman daw nila tinatanggihan si Kristo bilang sariling tagapagligtas nila. At sila napasasakop kay Kristo, kinikilala din nilang hari. Wala nga lang sila sa iglesia. Ano daw ba ang malaking kaibahan nung nasa iglesia ka kumpara sa wala ka sa loob ng iglesia? Yun po yun. Ang katiyakan na ang tao nasasakop ng lubusan ni Kristo, ang tao'y nasa loob ng iglesia. Pagka wala ka sa loob ng iglesia, hindi ka pa lubusang nasasakop ng Panginoong Kristo Jesus. Kaya pribilehiyo na ikaw ay kanyang mapamahalaan at yung pribilehiyong isa ka sa mapabila sa pinag-uukulan ng kanyang pagliligtas, mapapasayo lang yon kapag ikaw ay nasa loob na ng tunay na iglesia. So yun po, mga giliw naming mga tagapakinig. Nakikita natin kung gaano kahalaga sa buhay ng tao ang iglesia. Pero kapatid na ni Raya, ang katwiran po, o ang kinakatwiran ngayon ng maraming tao, na sila anya ay nasasakop o nagpapasakop naman sila sa Panginoong Kristo Jesus. Kaya para po sa kanila, hindi na ang wika kailangan pa ang iglesia. Pero ngayon, mga giliw namin tagapakinig, batay sa ating napakinggang mga pagpapaliwanag, kapag ka ang tao wala sa loob ng iglesia, sabihin mo mang ikaw ay nasasakop o nagpapasakop, hindi po katotohanan yun. Opo. Kapag ikaw ay wala sa loob ng iglesia, hindi totoong ikaw ay nagpapasakop sa Panginoon o sa iglesia. Kaya minamahal naming mga tagapakinig, mahalaga po na makilala at kilalanin natin ang iglesia na pinangunguluhan ng Panginoong Kristo Jesus. At mula sa labas ay matawag ang tao tungo sa loob ng iglesia. Kaya mahal naming mga tagapakinig, tandaan natin mahalaga ang iglesia. Sapagkat dito natin mararanasan ang tunay na presensya ng Panginoong Kristo Jesus bilang Pangulo at tagapagligtas ng iglesia. Kaya dahil po dito, kapatid na ni Raya, ano po ang paanyaya ng Panginoong Kristo Jesus sa lahat ng tao upang masakop at mabiyayaan ng kanyang pagiging Pangulo at tagapagligtas? Narito po ang sagot ng Biblia at ito po ay batay sa paanyayang sinabi mismo ng ating Panginoong Kristo Jesus nung siya po ay magkatawang tao. Mababasa po natin ito sa Aklat ng Juan, ang kapitulo po ay 10 at ang bersikulo ay 9. Ako ang pintuan, ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan. Dahil nga po may malaking kinalaman ang iglesia para sa ikaliligtas dahil nandito yung Pangulo at tagapagligtas ng iglesia, ang paanyaya ng pagmamahal ng Panginoong Kristo Jesus sa lahat ng tao para biyayaan ng kanyang pagliligtas, itinulad niya ang iglesia at ang kanyang sarili sa isang pintuan. Ako kanyang pintuan, inaanyahan niya ang tao, ang sino mang taong pumasok sa akin ay maliligtas. So yun po ang paanyaya.
nag-aanyaya ang Panginoon sa lahat ng mga tao. Palibhasa ay hindi niya po ibig na ang mga tao ay mapahamak. Kundi ang ibig ng Panginoon, hanggat maaari ang lahat ng tao ay maligtas. At dahil sa kagustuhan niyang maligtas ang sangkatauhan, inaanyayahan niyang pumasok sa lugar na kung saan doon ipinagpapala niya ang kaligtasan. At alin yun? Sabi ng Panginoon, pumasok kayo sa akin. At pag pumasok kayo sa akin, ang sino man papasok ay maliligtas. Ang tawag po dito, paanyaya ng kaligtasan. Opo. Kasi kahit gusto ng Diyos ang tao iligtas, kumbaga, iniuunat ng Panginoon ng kanyang kamay para abutin ng tao, para iligtas. Kumbaga, ito'y paanyaya niya. Binababa niya ang kanyang pagsaklolo, pero ayaw namang itaas ng tao yung kanyang kamay para kumapit sa Panginoon, para maligtas, hindi po magkakaroon ng kaganapan. Kaya gusto ng Diyos, ang tao iligtas, inaanyayahan niyang meron siyang dapat pasukan. At batay sa salita ng Panginoon, meron tinutukoy na akin. Pumasok kayo sa akin. At ang sino mang tao papasok sa akin ay maliligtas. Mamaya maliliwanagin natin kung alin yung akin na yon, Opo. na itinulad sa kanyang katawan, itinulad sa kanyang pintuan. So ayan po, mahalaga po mga minamahal naming mga tagapakinig na maintindihan at maunawaan ninyo ang sinabi ng Panginoon na ang sino mang pumasok sa akin ay maliligtas. Kasi po baka ang isip ng tao at gaya ng meron na rin nagtatanong, alin ba papasukan? Kasi sabi ng Panginoon, ako. Kadalasan po kapatid na niraya, pag sinabi ng tao, halimbawa ako, itinuturo niya yung katawan, di ba? Yung katawan niya mismo. So yun po ba yung papasukan natin na sinasabi ng Panginoong Kristo Jesus na ang sino mang pumasok sa akin ay maliligtas. Kaya mas mabuti pong liwanagin natin, kapatid na niraya, papaano po ba ang pagpasok sa Panginoon? Alin po ba yung akin na tinutukoy ng Panginoong Kristo Jesus na pag napasukan ng sino mang tao, siya'y maliligtas? Kung didiretsuhin po natin yung sagot, ang tinutukoy na akin ng Panginoon na tinulad sa kanyang katawan, pagsipasok kayo sa aking iglesia. Marahil na bigla yung mga taga-subaybay natin, iglesia talaga, yun yung aking tinutukoy doon. Opo. At ang Panginoon po mismo nagpaliwanag na yung iglesyang kanyang itinayo, na kanyang pag-aari, yun ang tinutukoy niyang kanyang akin, na ang papasok doon, makakatanggap ng biyayang kaligtasan ng kaluluwa. Tiyakin po natin ang katotohanan yan. Patunayan po natin sa pamamagitan din mismo ng salita ng ating Panginoong Kristo Jesus na mababasa po natin sa Mateo 16:18. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Narinig po ninyo at natunghayan batay sa talatang binasa na yung tinutukoy ng Panginoon sa kanyang salita dun sa 1:19, nang sino mang taong pumasok sa akin ay maliligtas. Yung aking tinutukoy doon, hindi po yung physical na katawan ng Panginoon, kundi yung spiritual na katawan. At alam naman natin, ang spiritual na katawan ng Panginoon ay walang iba kundi ang iglesia. Mababasa natin yan sa Colosas 1:18. At siya ang ulo ng katawan sa mga tinbagay ng iglesia. At mismong sa salita ng Panginoon, nang gamitin niya salitang akin, ay nga yung iglesyang kanyang itinayo. Ano sabi niya? Itatayo ko ang aking iglesia. At gaano kahalaga ang iglesyang itinayo na pag-aari ng Panginoon na siyang ipinapakilala niyang akin o kanya, ang mga pintuan na niya ng Hades ay hindi magsisipanig laban sa kanya. Ibig sabihin, isang lugar na protektado, nasa ligtas at maayos na dako, kaya kapag ang tao ay nakapasok dito, makakaasa talaga na mabibiyaan siya ng kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Palibhasa, una, ang iglesyang ito ang nagtayo ay ang Panginoong Kristo Jesus at siya mismo ang nagmamay-ari. Pangatlo, siya ang tumatayong pangulo dito. At ang ikaapat, siya ang tagapagligtas ng iglesyang ito. Kaya once na ang tao ay napasok sa iglesyang itinayo at pag-aari ng Panginoon,
nakatitiyak siya sa sinabi at ipinangako ng Panginoon, ang sino mang taong pumasok sa aking iglesia ay maliligtas. So yan po ang malinaw na tugon ng mga banal na kasulatan. Kaya hindi po maaring walang iglesia. At itinuro mismo ng Panginoon kung alin yung iglesia na yon. Yun yung iglesia na katawan niya, napapasukan natin at ito yung spiritual na katawan ng Panginoon, kapatid na ni Raya. Opo. Kaya ang problema ng marami ngayon, kapatid na ni Raya, dahil sa napakarami iglesia ngayon, Mhm. lahat ay nagsasabing ang kanilang iglesia ay sa Panginoon din, Mhm. sa Diyos din. Kaya liwanagin natin, papaano po ba makikilala ang tunay na iglesyang itinayo at pag-aari ng Panginoon? Ang tulong na paraan po para malaman natin na kung yung iglesyang papasukan natin o aaniban natin, yun yung talagang iglesyang itinayo ng Panginoon, iglesia na ang nagmamay-ari nun ay ang Panginoong Diyos, at sa iglesyang yon ang namamahala o ang nangungulo ay si Kristo at siya rin ang tagapagligtas. Meron po yung tatak na nakasulat sa Biblia at meron din pong pangalan itong iglesyang ito. At sa pamamagitan po ng tatak na inilagay ng Diyos, makikilala natin kung alin yung iglesyang kanya at alin yung iglesia na sinasabing iglesia din sa Panginoon, pero kumbaga po sa produkto, imitation lang yung iba at Opo. ito po yung original. So alamin natin ano po yung tatak at ano yung pangalan. 2 talata po ang sasagot dun po sa ibinaong katanungan na bagamat napakarami iglesia ngayon, para hindi tayo magkamali na pumili ng relihiyon, iglesyang nagpapanggap lang pala na sa Panginoon. Sa halip ay ang mapasukan natin ay yung tunay na iglesyang may tatak at may pangalan ng pagiging nagmamay-ari ng Panginoon. Basahin po natin ang mga kasagutan. Ang unang talata po ay nasusulat sa aklat ng Levitico 27:28 at ang ikalawang talata ay unang Tesalonica 2:14 sa saligang Biblia ang bagong ang Biblia. Pakibasa po kapatid na Miknea. Gayon may walang bagay na itinalaga na itatalaga ninuman sa Panginoon sa lahat ng sariling kanya, maging sa tao o sa hayop o sa bukid na kanyang pag-aari ay maipagbibili o matutubos. Bawat bagay na itinalaga ay kabanal-banalan sa Panginoon, sapagkat kayo mga kapatid ay naging tagatulad sa mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Hudiya, sapagkat nagdusa din naman kayo ng mga gayong bagay mula sa inyong sariling mga kababayan, gaya naman nila sa mga Hudyo. Napakaliwanag po ang sagot ng Biblia batay sa 2 talatang ito na binasa ng ating kapatid na Miknea. Inulit ko po ang unang talata, Levitico 27:28. At ang ikalawang talata, unang Tesalonica 2:14 sa saligang Biblia ang bagong ang Biblia. Anong nabasa sa talata? May mga bagay anya na pag-aari ang Diyos. Yung mga bagay na itinalaga sa Panginoon. At ang tatak ng pagiging pag-aari o itinalaga sa Panginoon ay kabanal-banalan. Ang bawat bagay na pag-aari o itinalaga sa Panginoon, kabanal-banalan. So nakasulat po sa Biblia yung salitang kabanal-banalan. At ang paliwanag sa Biblia, yan ang tatak ng pagiging sa Diyos. Kaya noon po, kapag ang isang bagay may tatak na kabanal-banalan, hindi pwedeng bilhin, hindi pwedeng tubusin, at lalong masama yung bagay na yan ay nakawin. Dahil alam po ng mga tao, basta't kabanal-banalan ang nagmamay-ari nun ng Diyos. Kumbaga yun yung private property of God, pribadong pag-aari ng Diyos. Kabanal-banalan. At yun ang dahilan kung bakit kabanal-banalang iglesia, yung pinapangaral po natin sa kanila. Dahil ang iglesyang ito, hindi po pag-aari at itinayo ng tao, kundi ito itinayo at pag-aari ng Diyos po mismo na nagkatawang tao. Kaya kabanal-banalang iglesia. At ano yung pangalan? Batay sa unang Tesalonica 2:14, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. May tatak na kabanal-banalan, meron pa pong pangalan ng Diyos na nagmamay-ari na iglesia. Iglesia ng Diyos
kay Kristo Jesus. Opo. So yung Kristo Jesus, yun yung pangalang ginamit ng Diyos nung siya ay magkatawang tao at yun yung panahon na itinayo niya ang iglesia ang kanyang pag-aari. Kaya kung mapapansin po natin, palagi po namin binabanggit sa inyo kung anong pangalan ng tunay na iglesia na pag-aari ng Panginoon na may tatak at may pangalan niya, kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Opo, ayon sa aming pananampalataya na may mga tiyak na batayan na mula sa Biblia, ito ang tunay na iglesia. Ito ang iglesyang pag-aari ng Panginoon. Ito ang iglesyang ang Panginoong Kristo Jesus mismo ang nagtayo. At sa iglesyang ito, sa kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang Pangulo at tagapagligtas ng iglesyang ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo Jesus. At dito po namin kayo hinihikayat. Dito po ipinapaabot ng Panginoon ng paanyaya sa lahat ng mga tao na dito tayo magsama-sama upang mabiyayaan tayo ng pamamahala ni Kristo, ng pagliligtas ng Panginoong Kristo Jesus, at maranasan natin ang buhay na nasasakupan ng Panginoon. Upang sa dulo ng ating mga paglilingkod, sa dulo ng ating mga paggawa, gantimpalaan po tayo ng kaligtasan at ipagkaloob sa atin ang biyayang buhay. So yan po mga diliw naming tagapakinig ang tunay na itinuturo ng mga banal na kasulatan. Kaya po sa pangalang yan kami ay sumasampalataya na itong aming ipinangangaral ang isang tunay na iglesia na itinayo ng Panginoong Kristo Jesus. At iyan po naman ang buong puso na pagmamahal na aming ibinabahagi sa inyo. Ang dalangin namin naway inyong ganap na kilalanin at sampalatayanan. Hanggang sa muli po nating pagkikita at pagsasama-sama, nawa po pagpalain sa inyong puso ang mga aral na ito, bendisyonan ng Panginoon mula po ngayon at magpakailanman. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyo mapanood ang iba pa naming programa at upang lubos po ninyo makilala ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church, bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media. At bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po.